hindi natatapos ang kaguluhan, girian at bangayan sa mga bansa, lalo na po ngayon dito sa bansang Pilipinas. Puno ng galit ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga nakaupo sa pwesto, at ito po ay ating makikita sa lahat ng social media sites. Ngunit sa lahat ng kaguluhang ito, krimeng nagaganap sa ating bansa at kahirapan. Sino nga ba ang dapat na managot? Sino ang dapat nasisihin? Sa katotohanan po, kung babasahin niyo po ang Book of Genesis, ang ugat po ng lahat ng problema ng gulo na nangyayari ngayon sa buhay ng individual, ng pamilya, ng isang bansa, ng buong mundo, at author ng lahat ng murder, destruction, poverty, sin, sicknesses, diseases, ay gawa ni Satanas lahat. Kaya dapat po lahat po ng sisi ay isisi natin sa Diablo, kay Satanas. Lahat po ng ating hinaing, himutok, angal, atungal, lamentation, sentiment, ay ibuhos natin lahat sa Diablo. Yung patayang gawa ng Diablo yan. Yung pangangalo niya, pakikiapid, drug addiction, rape, wasak na pamilya, annulment, divorce, hindi sa Diyos yan. Yung pagpapalit ng kasarian at perversion ng morality, hindi gawa ng Diyos yan. Yung kahirapan, gawa ng Diablo yan. Yung pag-aaway-aaway ng mag-asawa ng mga magulang at kapatid, anak, apo, lolo, lola ng buong pamilya at ng mga politiko, gawa ng Diablo lahat yan. Yung pangkukulang, pangaswang, pangbabarang, may tao pa rito, gawa ng Diablo lahat yan. Yung pagsisinungaling, gawa ng Diablo yan. Yung pagmumura, paninirang puri. Pagtatraitor, gawa ng Diablo. So meaning to say, lahat ng kasalanan, maliit o malaki, lahat ay gawa ng Diablo. At ang biktima nito ay yung mga sumusuway kay Kristo. Ang mga tao ang biktima ng kaaway. Dahil sa pamamagitan ng galit, dito nabubuo ang divisyon, pagkakawatak-watak at hindi pagkakaroon ng kapayapaan sa isang bansa. At sa pamamagitan nito ay nawawala ng tsansa na mabuhay sa pag-ibig ang bawat isa. Kaya naman ngayong alam na natin ang katotohanan sa likod ng mga kaguluhang ito, sama-sama po nating wasakin ang pinakaugat nito sa pamamagitan ng maalab, tuloy-tuloy at walang tigil na pananalangin at pag-aayuno para sa ating minamahal na bansa at sa lahat ng mga namumuno rito. At sa pamamagitan nito ay mas makakagalaw ang Diyos sa pinakaplano't layunin niya para sa bansang Pilipinas. At ito ay walang iba kundi maging bansa niya, ang ating bansa. At hindi nagbabago ang propesiya that this nation will become a living like Jesus nation. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito po si Liza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.